Magandang araw sa inyong lahat at ang pag-uusapan natin ngayon ay mga estratehiya sa pagtuturo ng pagsasalita. Bago tayo magsimula, hayaan niyo na muna ako magpakilala. Ako nga pala si Binibining Christine Cantela mula sa section ng BEd. Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat at ang atin ang sisimula ng ating gawain. Pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Ang pagsasalita ay isang kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan sa kanyang kausap. Teka, bago natin ipagpatuloy, bakit nga ba mahalaga ang pagsasalita? Ang pagsasalita ay napakahalaga dahil ginagamit natin ito sa pang-araw-araw at sa sumusunod pa ng mga dahilan na iaabot sa kausap ang kaisipan at damdamin ng isang tao, nagiging itong kasangkapan sa pagkakaunawa ng mga tao, nakakaaya at nakaka-impluwensya sa loobin at ng nakikinig. Hindi lang yan, dahil marami pang iba. Pangangailangan ng mag-isang pagsasalita. Una na dito, ang kaalaman. Upang maging epektibong tagapagsalita, kailangan may sapat kang kaalaman hinggil sa iba't ibang bagay. Siyempre, kapag magsasalita tayo, kailangan alam natin yung sasabihin na ipaaabot sa ating tagapakinig. Sunod naman ay ang kasanayan. Ang pagsasalita ay ilan sa 5 na makrong kasanayan. Kung gayon, katulad ng iba pang kasanayang pangkomunikasyon, ang pagsasalita ay isang kasanayang maaaring limunin. Ito ay hindi ko na kailangan ipaliwanag dahil tayong lahat sa buong mundo ay may kasanayan sa magsalita. Ang huli naman ay tiwala sa sarili. Isa rin sa mahalagang pangangailangan na ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ng isang tagapagsalita. Tiwala sa sarili ay mahalagang parte ng mag-isang pagsasalita dahil kapag makikipag-usap ka ng walang tiwala sa sarili, pwede kang magkamali sa iyong sasabihin at magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sunod naman na pag-uusapan natin ay ang kasangkapan sa pagsasalita. Una na rito ay ang tinig. Tinig, ito ay pinakamahalagang puhunan ng pagsasalita. Isa rin ang tinig na nagbibigay impluwensya sa tamang pagsasalita dahil alam naman natin na mas nakakalibang pakinggan ang isang tao kapag maganda ang kanyang tinig. Pangalawa, ang bigkas. Napakahalagang mag-iwasto ang bigkas ng isang nagsasalita. Kailangan maging malinaw ang pagbigkas ng mga salita upang lubos na maunawaan ng isang tagapakinig. Ang bigkas naman ay parang tinig lang din. Kailangan maganda ang iyong bigkas upang mas mapadaling maintindihan ng iyong tagapakinig. Pangatlo ay ang tindig. Sa isang tagapagsalita, lalo na sa isang pagtitipon o sa mga timpalak o bigkasan, napakahalaga ng tindig. Hindi magiging kapanipaniwala ang isang mambibigkas kung hindi siya parang nangihina o kung siya ay mukhang sakitin. Ang tindig ay isang basihan kung magaling ba talagang tagapagsalita or kapanipaniwala dahil kapag maganda ang tindig ng tagapagsalita, mas kapanipaniwala ang mga sinasabi. Ang pang-apat ay ang kumpas. Ang kumpas ng kamay ay importante rin sa pagsasalita. Kung wala nito ang nagsasalita ay nagmumukhang tuot o robot. Ngunit ang kumpas ng kamay ay kailangan maging angkop sa diwa ng salita o mga salitang binabanggit. Ang kumpas ng isang lengguwahe ng katawan ng nagdadagdag ng variety sa iyong binibigkas dahil sinasabayan nito ang iyong mga sinasabi. Dahil dyan, nagmumukhang kapanipaniwala ang iyong mga sasabihin. Panglima, ang kilos. Kilos sa pagsasalita. Ang ibang bahagi ng katawan ay maaari ring gumalaw, ang mga mata, balikat, paa, at ulo. Ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulong o makasira sa isang pagsasalita. Ang kilos ay para ding kumpas, ngunit ang ginagalaw ay mata, balikat, paa, at ulo, hindi ang kamay. Ang
muli nating tatalakayin ay 5 kasanayan ng pagsasalita. Una na rito ang pakikipag-usap. Ang pakikipag-usap ay proseso ng pagpapalitan ng ideya, informasyon, pasaloobin sa pamamagitan ng salita, senyas o iba pang paraan ng komunikasyon upang maibahagi ang puro-puro o damdamin. Alam naman natin ang pakikipag-usap dahil halos araw-araw ginagawa natin ito sa ating pamilya, kaibigan at mga guro. Pangalawa, ang pakikipanayam. Ang pakikipanayam ay nasa paraan ng pagtatanong upang makakuha ng impormasyon tulad ng kaisipan, opinyon o tanging kaalaman. Ang pakikipanayam mo o interview ay isang pamamaraan ng pagtatanong sa iba't ibang tao upang makakuha ng iyong hinahanap na sagot. Ang pangatlo ay pangkatang talakayan. Ang pangkatang talakayan ay kinabibilangan ng maliit na pangkat ng tao upang sama-samang lutasin ang napapanahong suliranin o usaping nagpapalitan ng opinyon o puro-puro tungkol sa paksang pinag-uusapan. Pangkatang talakayan o sa English ay brainstorming. Ito ay binubuo ng 2 o higit pang miyembro upang magtulong-tulong o magbigay ng mga ideya. Ang 4 ay ang pagtatalumpati. Ang pagtatalumpati ay maituturing na isang uri ng sino. Dito makikita ang katatasan at kahusayan sa pagsasalita sa paghihikayat upang mapaniwala ang kanyang pangangatuwiran sa paksang tinatalakay. Ang pagtatalumpati ay isang uri ng komunikasyon na ang isang tao ay nagsasalita sa harap ng grupo ng tao o kurado. Panglima ay ang pakikipagdebate. Ang pakikipagdebate ay isang paraan upang maipakita ang kasanayan sa pangangatuwiran ayon sa pamamagitan ng pakikipagdebate. Ito ay binubuo ng pagtatalo ng 2 koponan o pangkat na nagbibigay ng katuwiran sa isang profesyon o paksang na pagkasunduan nilang pagtalian. Ang pakikipagdebate o debate, ito ay isang agrumento ng 2 grupo na may kanya-kanyang panig na ilalaban. Muli, ako nga pala si Binibining Christine Cantela na naniniwala sa kasabihang kada lakbay ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Yun lamang po at maraming salamat. Paalam!